Chocolate Hills, mga sangkay, pinatayuan daw po ng ano? Pinatayuan daw po mga sangkay ng ano tawag dito, swimming pool. Pambira naman, bakit yun pa ang napagdiskitahan, no? Pati ba naman yung isa sa mga dinadayo at dapat ma-preserve, na dapat ganun ang itsura, bigla pong ginawan ng kalokohan. So ito, panoorin po natin. Viral ngayon ang mga video ng isang resort sa Bohol. So shoutout nga pala sa mga taga Bohol. Maganda po yung Bohol, mga sangkay. Bisitahin nyo po kung hindi pa kayo nakakapunta, nakakapasyal sa Bohol. Na nasa paanan mismo ng Chocolate Hills. At usap-usapan sa social media kung paano napayagan ang pagtatayo ng struktura sa isang UNESCO World Heritage Site. Actually ako, mga sangkay, yun din yung tanong ko, paano nangyari na napatayuan yun doon? Pumayag ba yung gobyerno or local government doon sa Bohol? Live mula sa Bohol, nagpapatrol si Rafael Bosano. Rafi, ano ngayon ang paliwanag ng mayor ng lokal na pamahalaan at ng DNR tungkol sa naturang resort? Ayan na. Kabayan, isa ang sinasabi ng Department of Environment and Natural Resources at ng lokal na pamahalaan ng Sagbayan. Nag-ooperate ng walang Environment Compliance Certificate o ECC ang resort na Captain's Peak. Ayun lang, mga sangkay. Yan yung mahirap, pero teka lang. Parang ang labo lang kasi natural, ipapagawa yun. So habang kinoconstruct yun, imposibleng hindi nalaman ng local government yun. 'Di ba? Kasi alam nyo mga sangkay, kami, meron po kaming pinagawang resort, hindi mismo sa amin, kundi sa cooperative. Kaya nga lang, sa amin po yung halos lupa, no? Karamihan ng lupa na nasasakupan ng resort sa amin. So, cooperative. So, habang pinapagawa, bago pa ipaayos yun, mga sangkay, kumonsulta muna sa gobyerno, yung local government. At sila po mismo ang pumayag, sila po mismo ang nagbigay ng permit. So parang imposible. Hindi kaya palusot lang po ito ng local government doon? Ang bihira. Viral ngayon sa social media ang mga video ng isang resort na makikitang nasa paanan ng 3 Chocolate Hills na bahagi ng Sagbayan, Bohol. Ito ang Grabe naman Captain's yun. Peak Resort na Magandang umaga rin po kay Loy Dio. Tapil, hello, what's up? kompleto sa swimming pool, water slides at mga cottage. Hindi naman ito nakalampas sa mapapanuring mata ng mga netizen. Grabe ginawa ng ano talaga? Ano yun, binili nila yung lupa? Sabing nakasisira ito sa magandang tanawin ng Chocolate Hills na itinuturing na isang National Geological Monument and Protected Area. Correct, dapat hindi po. Ayan po mga sangkay, pambihira. Dito mismo, anong trip yan, pambihira? Sabi ni Rodel Galvan, hindi nag-apply ng ECC sa DENR. Kaya hindi nila alam. Office of the Mayor Barangay Captain ang dapat may pananagutan dyan. Actually, totoo yan. Totoo yan, mga sangkay. Dapat nag-apply kasi imposibleng hindi dadaan sa local government, lalong-lalo na sa barangay. Kasi gaya ng sinabi ko, mga sangkay, yung cooperative namin before, doon sa lugar namin na pinagawaan ng resort, kumonsulta kami sa LGU, kumonsulta din po sa DENR. So, ang may pananagutan dito, mismong LGU. Kasama, syempre, itong nagpagawa. Kasi imposibleng ganun-ganun na lang na magpatayo sila dito. Unang-una, bago nila makonstrukto, maraming mga tao ang makakakita. Maraming opisyal ang makakapansin. Ang bihira naman. Sa bisa ng Proclamation 1037. Layo ng proklamasyon na pangalagaan at protektahan ang biodiversity at environmental integrity ng Chocolate Hills. Paliwanag ng DENR, kung may titulo ang lupa sa paligid ng Chocolate Hills
bago pa man ang Proclamation 1037, gagalangin ang karapatan at interes ng landowner. Mhm. If a land was titled prior to Proclamation 1037 declaring an area as protected area, the rights and interests of the landowner will generally be recognized. Okay. Yun nga lang, pwede pa rin Oy! Nandito yung kaibigan natin, nanonood, si Mark Ramos. Yung pogi nating tropa. Hello, sir! Shoutout sa'yo. Ang bira. Ginugulat niyo ako. Minsan andito si Mike Cervera. Minsan andito si Byron na nasa US ba yun? Okay, balik tayo. Good morning din po kay June Kasan. Hello. Okay, tuloy tayo. magpatupad ng restriction o regulasyon sa paggamit ng lupa na sakop ng protected area kahit pa pribado ang ari-arian. Or are private owners Ano daw? Wait, di ko masyadong napansin to. Yung part na to. Kung may titulo ang lupa sa paligid ng Chocolate Hills bago pa man ang Proclamation Shoutout daw po, nanonood from Glory Mountain. 1037, gagalangin ang karapatan at interes ng landowner. Yun nga lang, pwede pa rin magpatupad ng restriction o regulasyon sa paggamit ng lupa na sakop ng protected area Mhm. kahit pa pribado ang ari-arian. Ayun lang. So, pwede pa rin mag-impose. Alam niyo, mahirap talaga pag ang gobyerno ang kinalaban. Ang tingin ko dito, mga sangkaya, hindi din tayo sure. No? Hindi tayo sure. Kumbaga, ano to, may kapit ba sa nakatataas o may kapit sa mga opisyal kaya naitayo yan? Kasi imposibleng maitayo yan ang walang paalam eh. or are private owners really allowed to put up structures like swimming pools, mga water slides doon po sa paligid ng Chocolate Hills? Mhm. I cannot answer that question, sir, no? Maliban doon, Ayan, ito po ay mula sa Executive Secretary Office of the Mayor, Sagbayan, Bohol. Pambira. Mayor, ano ba nangyari? So sabi po dito that I cannot answer. Maliban doon sa nag-a-apply yung Captain's Peak sa Protected Area Management Board. Nagbibigay na nga ng resolution yung Protected Area Management Board advising yung Captain's Peak owner to apply for ECC or Environment Compliance Certificate. And that is what they are now trying to comply with. Nag-a-apply pa lang, pero naitayo na. Ano ba? Ba't ganun? Ba't huli po yung pag-a-apply? Ako, mga sangkay, duda ako dito. Tingin ko dito, may mga involved dito na mga opisyal. No, kung bakit na ituloy yan? Parang imposible kasi na maitayo yan ng ganun-ganun na lang eh. Diba? yung nag-a-apply yung Captain's Peak sa Protected Area Management Board at nagbibigay naman ng clearance resolution yung PAMB advising the Captain's Peak owner to apply for ECC, and that is what they are now trying to comply with. Pero hindi ba dapat, sir, bago na itayo yung mga structures, kompleto na rin sila sa requirements? Yeah, that's the point, guys. Yun yung point. Dapat bago pa lamang itayo, doon may requirements. Pero bakit na itayo muna bago kumilos, humanap ng requirements? Ano ba yun? Loloko tayo nito eh. Alam nyo, isa sa may problema din dyan sa Luneta Park, di ba? Yung monumento ni Rizal dyan, yung likod, pinatayuan po ng building. At sa panahon po ata ni Erap yun, mga sangkay, may siya po ata yung mayor dyan. At ngayon, mga sangkay, parang wala na rin. Hindi na rin po na asikaso yun at nawala na rin po ng nawala na rin po ng tawag dito. Tinig para pag-usapan yan. Sabi niya, mag-iingat
ka na uli para hindi na kami mapaaway sa gagawin mo Sangkay tungkol sa pambihira. Okay, diretso tayo. Supposedly. Sa pahayag ng DNR, Setyembre pa noong nakaraang taon nang mag-issue sila ng temporary closure order para sa resort. Enero naman ngayong taon, nag-issue rin ng notice of violation ng kagawaran dahil sa pag-ooperate ng Captain's Peak ng walang ECC. Pero ayon sa Sagbayan LGU, nananatiling operational ang resort. They resumed their operation after lifting of Yan, ECC is Environmental Clearance Certificate. So, dapat nag-comply po muna sila dito before i-build up, before i-construct itong resort nila. Yan may padulasan pa, kitang-kita nyo, sa pagitan po ng 3 bundok na ito, bulubundukin. Ang bira naman. COVID-19, sir. Sa panayam naman sa Teleradyo Serbisyo, nanawagan si Attorney Jamie Villamor, ang chairperson ng Committee on Natural Resources and Environmental Protection ng Sangguniang Pandalawigan ng Bohol na rebisahin ang ilan sa mga anyay malabong patakaran ng DNR sa pagdevelop ng mga protected area. Yun din, no? Sana maiklaro yan, mga sangkay. Dapat yung mga area na talagang ano ba tawag doon, yung hindi po dapat magalaw. Gaya po nitong Chocolate Hills. Actually, marami po tayong nababalitaan dyan, mga sangkay, ng mga area na dapat pa-preserve. Pinaggagawan po ng mga estruktura. Iba nga, sinisira pa. In this case, pwede lang na 20% of the area from the Blessed morning din po kay Mario Rolepa. baseline to the tip of the hill lang daw yung pwede po nilang galawin for development. 20 Oh, ito. Sabi po dito ni ang ganda ng ano na to. Paano nagka-title yan? Kanino binili ang lupa? Sino ang totoong may-ari at ng lote na yan? Yun nga. Sana ilabas dito. Kanino nabili yung lupa? Sino ba talaga yung totoong may-ari ng lote na yan? Paano nangyari, mga sangkay, na natayuan na lang yan ng pambira? Ako, di ako naniniwala na walang alam po dito yung LGU. Pambira. Mayroon yan, mga sangkay. At sila po yung unang dapat sisihin. Yung barangay, yung local government. Sila po dapat yung unang sisihin kung bakit naitayo yan. Kasi unang-una, hindi naman yung mga mangmang itong mga official na to. Ano to? Wala silang mga alam. 50% is relative, 20% is subjective. Kung mataas ang hill, mataas din yung nagagamit po natin doon sa Correct. area. We strongly advise PAMBI to revise that guideline. We want na doon mismo sa area na yon, hindi po siya dapat na may development. Si Senador Nancy Binay naman, na chairperson ng Senate Committee on Tourism, nais pagpaliwanagin ang DNR at lokal na pamahalaan. Ayun! Yun dapat ang gawin. Magpaliwanag sila. Yan dapat. Ito. Sabi ni Guillemons. Ba't di yan ang imbestigahan ni Hontiveros? Oo nga, Madam Hontiveros, yun na lang kaya. Ito, mahalaga to. Ito dapat yung ginigisa ng Senado. Pasok na pasok to, mga sangkay. Ang bira naman. Ito sabi po ni Lloydio. Baka sa susunod, sangkay, magugulat na lang tayo at mabalitaan natin na may resort na rin sa tuktok ng bulkan na yun. Ayan na. Sige nga, itry nyo na. Sobrang wala. Alam nyo kasi ang problema sa mga taong to, walang common sense. Pambira, alam naman nilang UNESCO heritage po yan. Pinatayuan ng, ewan ko, dapat may common sense, no?
Common sense na lang. Ba't mo papatayuan yung ganyang pambira naman? So viral kasi ito ngayon, mga sangkay, pinag-uusapan. Kung paano ito napayagang maitayo. O, yung mga local government. Magpaliwanag kayo dito, hoy! Yung mga nasa DENR, doon sa Bohol. Ano ba? Bakit ganun? Pero pinakauna talaga, yung LGU. Sila dapat yung mag-explain. Sila dapat yung unang tamaan. Bakit ganun? Bakit naman ganun, Mayor? Bakit naman ganun, Kap? Ba't kayo, ano yun, hindi nyo alam? Kung sasabihin yung hindi alam, anong ginagawa nyo dyan? Hindi nyo ba nalalaman yung sitwasyon ng lugar nyo? Hindi nyo ba alam na may nangyayari ng ganyan sa inyong lugar? Parang imposible naman yon. Bakit kayo pumayag na makalusot ito? Pambira naman. Good morning din kay Virgie na nanonood po sa Qatar. Sana maimbestigahan ito. Sa Senado yan. Sa Senado. Dapat yan ang pinaiimbestigahan. Hindi yung mga kaso na dapat sa korte ginigisa. Pambira. Naghain na siya ng resolusyon para imbestigahan ang pagpapatayo ng mga istruktura. Ayan, buti pa ito si paminsan-minsan may mga senador din na may common sense. Buti naman kay Senator Binay. O ayan, pinaiimbestigahan na. Ay kayo dyan, so sino kaya ang tunay na may-ari niyan at kanino binili yan? Paiimbestigahan na po ni Senator Binay. Dininig ka agad yung panalangin. Sa loob ng protected area. Kabayan, sinabi naman ng Department of Tourism na hindi accredited tourism establishment ang Captain's Peak at wala rin itong pending na application para magpa-accredit. Suportado rin ng DOT ang pagpreserba sa Chocolate Hills. Oo. Samantala, sa hiwalay na pahayag, nanawagan si Bohol Representative Alexi Tutor na idaan sa due process ang pagpapasara at paggiba sa resort. Kung hindi ito gumanaan niya, pwede itong idulog sa korte at papanagutin ng mga opisyal ng gobyerno na pumayag patayuin. Correct, mga sangkay. Totoo yan. Idaan sa legal na proseso, hindi giba-giba lang. Bago gibain, gisahin muna yan. Kasi para po magtanda talaga. Kasi imposibleng ganun-ganun na lang yan, papayagan dyan, itatayo. Mayroon pong mga nasa likod yan ng mga opisyal. Magkano kaya yung abot-abot? Magkano kaya yung bigayan, no? Yan dapat ang pagtuunan ng pansin. Abay, pambihira naman. Tinipreserve po yan eh. Gagawan mo ng resort, tapos dinadayo po doon na maraming mga dayuhan, mga turista. Tapos makikita nila may mga nagdadive-dive na. Makikita ng mga kababayan natin at ng mga Amerikano, kaya mga Koreano, kasi minsan napunta ako doon mga sangkay. May mga namamasyal doon, may mga Koreano, may mga Amerikano, iba-iba mga sangkay. So ano yun, pagdating ng panahon kung nakalusot yan, kung hindi yan napansin, ano yun? Habang dinadayo po, may telescope pa naman doon. Habang dumadayo po doon yung mga turista, makikita po nila may mga nagdadive-dive doon. May mga nakasexy, tapos nagdadive-dive doon. Pambira naman. Hey! Ano ba, yung LGU talaga, yung LGU, dapat yan yung unang imbestigahan, yung kapitan, yung barangay. Kasi hindi po yan maipo-construct kung wala pong approval. Nagigets ba ako mga sangkay? Ay, nako naman. Buti na lang talaga may social media, no? Ang resort. Ngayong araw naman ay naatasan na ang Provincial Environment and Natural Resources Office na bumuo ng team para inspeksyonin ang Captain's Peak Resort at ang pagsunod nito
sa closure order. Ayan na. Hindi lang ano to ha, hindi lang dapat i-close yan, imbestigahan. Kasi makakalusot yung mga opisyal na nasa likod niyan eh. Diba? Makakalusot. So wag palusutin. Okay? Kabayan. Rafi, alam mo ba kung sino ang may-ari niyan? Ayun! Yan yung gusto natin itanong. Sino ba may-ari niyan? Para magkaalaman na. Oy, maayong buntag. Mga solid sangkay, sabi po ni Philip, na late lang daw po siya ng kaunti. So yun yung tanong natin. Sino ang may-ari ng pinagawang resort? Ang isa pa sa tanong natin, kanino binili yan? Saan ang connection niya? Sa DNR, sa local government, Ayan na, ganda ng tanong ni Kabayan, no? Ang ganda ng tanong. sa office of the mayor, o sa office of the governor, o sa office ni congressman? O kabayan, ito nga rin yung patuloy na inaalam at tinatanong no doon sa iba-ibang opisyal Oo. maging sa DNR. Oh, yan. Tinatanong. Ang tanong dyan, sinagot ba kung sino? Kapag tinago nila yan, ibig sabihin, involved sila. Pambihira naman. Pero hanggang sa ngayon ay wala pa rin namang naibibigay na pangalan o na-identify kung sino talaga. That's very, very, kumbaga, sobrang imposible yan na hindi po nila alam. Good morning din po kay Luis Fernandez. Imposible na hindi nila alam yan. DNR dyan sa Bohol. Mga LGU. Kapitan ng barangay na yan. Bakit hindi nyo ibigay yung pangalan kung sino talagang may-ari? Napaka-imposible. Na ngayon nagkabistuhan na. Ano ito? Itatago nyo para hindi kayo matamay just in case na magkabukingan kung sino ang nasa likod. Wag ganon. Oh, buti may aksyon na ngayon si Binay, no? Yan ang problema sa atin dito mga sangkay, no? Yung mga kuni-connection para gumawa ng mga kalokohan. Ngayong nabisto na, magtataguan na sila. Imposible. Sobrang imposible na hindi nila alam kung sino yung may-ari niyan. Napaka-imposible niyan. Kayo ba? Mga sangkay, maniniwala kayo na hindi alam yan ng LGU? No, sabi po ni Lloyd Dio, matutuwa pa raw sila kung sa tuktok ng bulkan yan pinatayo. Ayan, mga sangkay. Dapat may permit ang construction na yan sa engineering department ng Municipality of Bohol. Correct. Tingin ko mayroon yan, guys. Kaya nga nagtataguan na ngayon Nagtataguan na ng pangalan Sino yung may-ari. Pero dapat malaman po yan kung sino talaga. Imposibleng hindi alam yan ng LGU. Yung may-ari. Pero syempre, yun ay malamang sa malamang ay lulutang din sa mga susunod na araw. Kasunod nga nung sunod-sunod na order, closure order at yung notice of violation dahil inaasahan talaga na magpapakita yung owner para sagutin na rin yung mga katanungan, hindi lang natin mga media, kundi lalong higit yung mga netizens na pumupuna sa pagpapatayo ng resort Correct. sa UNESCO World Heritage. Pero dapat ngayon pa lang alam na bakit pa kailangan itago nitong DNR at ng LGU. Kabayan. Ang ibig mo sabihin, Rafi, hindi alam ng Office of the Governor? Ayan na. Nakupo. Patay kayo dyan. Hindi alam ng Office of the Mayor? Hindi alam ng Office ni Congresswoman? Di ba? Ano yung mga bulag, yung official dyan? May pambihira. Mag-resign na kayo kung hindi nyo kayang tingnan yung buong nasasakupan nyo. Kaya nga kayo nilagay ng mga Boholanos dyan para tingnan kung ano ang sitwasyon ng inyong probinsya. Pero mukhang hindi nyo naaasikaso O baka naman nagbubulag-bulagan lang kayo. Baka naman nagtataguan lang kayo ngayon kasi masisilip kayo.
Ang bihira naman. Ano yun? Tulog kayo habang kino-construct yan? Tingnan talaga yan kung may permit. Kasi kapag nabigyan, ito lang ang situation na yan. Kapag binigyan ng permit yan ng barangay, kasi may ano yan, barangay permit, municipality permit. Kapag nabigyan yan, tapos meron pa yan sa DENR permit. Kapag nabigyan yan ng mga yan, ibig sabihin, silang lahat ang involved sa kalokohang yan. Okay? Kapag nabigyan ng permit, kung binigyan na ng permit bago itayo yan, tingin ko kasi may permit talaga yan eh. Binigyan ng local ng permit. Tingin ko lang ha, hindi tayo sure. Tingin ko lang. Wala, hindi si Mayor, Mayor Richard Gomez. Hindi si Mayor Gomez ang Mayor dyan. Sa ano yan siya? Sa Leyte. Sa Leyte po yan si Goma. Doon sa saan ba yun? Basta sa Leyte. At hindi alam ng DNR ang pangalan ng resort? Come on. Diba? Posibleng hindi nila alam yan. Pinagloloko tayo. Ayan, sa Ormoc daw. Sa Ormoc si Goma. Talang 2018 pa raw ay nandyan na yung resort, ginagawa na. O, diba? 2018 pa. Hello, DNR. Hello, LGU ng Bohol. Nung ginagawa nyo. Correct, kabayan. 4 na taon ang sinabi sa atin ng Executive Secretary, pero inaasahan din no, na baka sa mga susunod na araw ay i-reveal na rin nila yung pangalan ng Kung 2018 pa yan, tama to. Panahon pa ni Digong. Ni former President Duterte. 'Di ba? Kung panahon pa yan, so ibig sabihin, ang may pananagutan nito, yung mga nauna pang opisyal. Nasabit po kay former President Duterte. Oh my goodness, ba't naman ganun? Ay, nako. Siyempre, mga sangke, kasama na yan yung mga LGU ngayon. Kasi sila nag-anga-angahan lang din. Wala po silang ginawa eh. Kasama yung mga bagong opisyal ngayon sa panahon natin ngayon. Kasi sila hindi nagsasalita hanggang ngayon tinatago, di ba? Ilang tad na yan? Ano ba yan? Nagkabayaran ba? Nagkabigayan ba? Abay, pambihira. Hindi maganda yan, mga sangkay. may-ari at kung paano nga napayagan na itayo itong resort na ito sa isang protected area. Rafi, huwag kalilimutan na due process. Oy, andito na si Maya. Hello, Maya. Kamusta? Maraming salamat si... Ay, nako. Ano nang nangyari? Bakit ngayon lang ito nagkakabukingan? Pero buti may nag-upload, no? Matagal na pala yan eh. Dapat noon pa nag-viral yan. Diba? Dapat noon pa nag-viral yan eh. Panahon pa pala ni Tatay Digong yan. Pambira naman. So, ayan, mga sangkay. Buti na lang nabisto, no? So, sana maano natin, malaman talaga sino yung may-ari niyan, sino ang dapat managot. I'm sure, mga sangkay, ang kasama sa mananagot niyan, yung mga nauna. At syempre, yung mga sumunod, yung ngayon na mga opisyal. Well, ano po ang inyong mga opinion, mga sangkay? Mag-comment lamang po kayo.